Sa ibang balita, itinuturing ng suspect ang dalawang katiwala at ang anak na may-ari ng farm kung saan pinaniniwalang naganap ang umano'y hazing sa San Beda Law student na si Mark Andre Marcos. Balitang hatid ni June Veneracion. Halos wala na raw vital signs ang biktimang si Mark Andre Marcos nang dumating sa emergency section ng De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas, Cavite, alas 11 ng gabi nitong July 29. Nakita raw agad ng mga doktor na may mga pasa sa braso at hita ang first year law student ng San Beda College. Ang respiratory rate 0, ang pulse rate 0, ang blood pressure 0. Sinubukan daw i-revive ng mga doktor ang biktima. Saglit na dumilat ang kanyang mga mata. Pero pagsapit ng alas 3:15 ng hapon kinabukasan, July 30, binawian din ng buhay ang biktima. Ang effect parang mainly sa kidneys, pero din nakitang effect sa liver. So mukhang multi-organ na yung naging failure niya. Wala pang matukoy na salarin. Inaalam pa rin saan eksaktong nangyari ang krimen. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, gabi ng July 29 nang meron daw grupo ng mga kalalakihan ang humingi ng tulong sa isang residente dito sa Barangay Amuntay, Dasmariñas, Cavite. May dadalhin daw silang tao sa ospital. Sabi ng Dasmariñas Police, ilang lalaki ang humingi ng tulong sa isang Marlin Guadayo para dalhin sa ospital ang isang lalaki. Nagpasama pa raw si Guadayo sa tiyaheng si Soledad Sanda. Nang dumating daw sa ospital, may kasama pa raw dalawang lalaki sina Sanda. Pero pagdating sa ospital, nawala raw bigla ang mga lalaki. Pagdating po sa ospital, iniwan naman po sila ng mga kalalakihan. So sila po ang naiwan doon. Pagdating po ng ating mga... sila lang po ang inabutan doon sa ospital. Batay sa police report mula kay Senior Superintendent John Bulalakaw, Provincial Director ng Cavite, may text message na natanggap si Sanda habang nasa DLSU Medical Center noong gabi ng July 29. Mula raw ito sa isang Gian. Sa text message, sinabi ni Gian na naitimbre na raw niya sa pulis ang nangyari. Sa follow-up investigation ng pulisya, lumalabas na hindi raw simpleng kaso ng pambubugbog ang nangyari sa biktima. Nalaman daw nilang may initiation rites na naganap sa Dasmariñas para sa isang fraternity ng mga umano'y taga San Beda. Lumalabas din na magtiyahin na Sanda at Guadayo ay kasambahay sa isang farm na pag-aari umano ng pamilya Velos sa Dasmariñas City. Ayon pa sa pulisya, na-trace din nilang may isang Velos na third-year law student na San Beda, Alabang na ang buong pangalan umano ay Gian Angelo Velos. Kailan mo nga siya nakita? Kahapon. Kahapon. Lunes yun. Ano ba trabaho ni Marlene dito? Yan po, yung katulong po dito. Utos si PNP Chief Director General Nicanor Bartolome, tutukan ng kaso. Ang Chief of Police naman ng Dasmariñas, personal na nagpunta sa San Beda Mindiola para mag-follow up. Makikipagtulungan daw ang San Beda College sa pulisya, bukod pa sa sariling investigasyon na ginagawa nila. Mas malamang na 80 to 90% maltreatment. I have directed the Provincial Director, Senior Superintendent John Bulalakaw, and the Chief of Police to conduct the necessary investigation, and I told them to dig deeper into the case. No? Nitong Pebrero lang, isa ring law student na San Beda College na si Marvin Reglos ang nasawi matapos dumalo sa isang umanong fraternity rites. Ang pamilya Reglos, labis ang lungkot sa nangyari kay Marcos. Sobrang lungkot kasi yung naalala ko na naman yung anak ko at saka may kasama na naman kaming magulang na naging biktima ng hazing na dapat na hindi na sana maulit yon. June Veneracion, GMA News.